Kaugnay naman ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakausap naman po natin ngayon umaga si Attorney Dino De Leon. Isa po siyang legal expert and I believe isa sa mga abogado ni former Senator Laila De Lima. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po at Assuming po, no, attorney, na nakita niyo po yung mga pangyayari kahapon, base po ba doon sa inyong mga nakita, kasi may sinasabi po yung kampo nila Duterte na hindi daw po siya binigyan ng due process, wala daw pong warrant of arrest na inihain sa kanya. Tama po ba yon? Nakita niyo po ba na may mali doon sa pag-aresto sa kanya? Naging unlawful po ba at unconstitutional itong nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte? well, una sa lahat, no, nakakatuwa rin naman na ngayon ang kampo nila Duterte ay ini-emphasize yung importance ng due process, rule of law at ng karapatang pantao na pinagkait sa lahat ng mga biktima ng war on drugs, ng malagim na war on drugs, ng violent na war on drugs. At least si Pangulong Duterte haharap sa due process. At ngayon, siya na mismo nag-invoke ng due process na sinasabi niya noon, yung human rights para pang pabigat lamang sa bansa. Having said that, no, ang sinasabi nila former Executive Secretary Medaldea, hindi raw pinakita sa kanila kaagad yung warrant of arrest, no, nung oras na inaresto sila. Alam mo, batay na rin sa ating rules of court, no, hindi naman kailangan na dala-dala na kaagad ng officers na nag-aaresto sa yung warrant of arrest. Bakit? Kasi nga, pagka meron kang warrant of arrest, ina-alert lahat ng mga kapulisan and they're not expected to carry the warrant of arrest right there and then. Pero pagka hiningi mo na yan, as soon as practicable, pwedeng ipresenta sa iyan. Yung hard copy naman noong warrant of arrest na umikot na rin, kitang-kita rin naman na nandun na sa administrasyon. No? So hindi totoo na walang warrant of arrest dahil nga ito ay kinumpirma na rin ng ICC at yung hard copy ay na-transmit na nga sa Pilipinas through the Interpol. So there's no reason for them not to be able to show the warrant of arrest to the camp of President. Attorney, yung pong usapin na pag-aantay po ng kampo nila Rodrigo Duterte ng sagot ng Korte Suprema kahapon, gaano pa po ba ito ka-importante ngayong nasa The Hague na or papunta na sa The Hague si Pangulong Rodrigo Duterte out of our country already? Well, ang sa aking kakaintindi ay nag-file sila nga ng certiorari and with prayer for TRO and issuance of preliminary injunction. Pero hanggang gabi naman, inantay yung action ng Supreme Court pero wala namang TRO na inisyo ang Supreme Court. No? So at that particular point in time, na pumalit yung aeroplano at 11:03 and nothing is preventing the executive and the Philippine government from fulfilling the request of the Interpol to turn over a wanted fugitive by the International Criminal Court. No? Dahil wala namang restraining order, wala namang puwipigil, ginawa ng executive ng gobyerno ang obligasyon na ito batay na rin sa Interpol request. No? So at that particular point in time, then everything was already in motion at nakalipad na nga. Ngayon naman kung ako ay tatanungin kung ano na mangyayari doon sa petition sa Supreme Court, para sa aking palagay, yan ay currently moot already. No? Moot in academic because yung pagdala sa kanya at pag-turn over sa kanya sa judicial authorities in the International Criminal Court appears to be already a fait accompli. It's already a done job. So there's nothing to restrain anymore because the action is being sought to be restrained has already been completed. Attorney, magandang umaga po. Andre Felix po ito. Kasi usap-usapan nga kung maghahain nga ng pabalikin, 'di ba? Kasi yun nga yung kampo nila Duterte, sinubukan ihabol kahapon yung TRO doon sa Supreme Court. May chance bang makabalik o pabalikin sa Pilipinas? Dahil as Angela said, on the way na nga ngayon, papuntang Dubai, magsa-stop over, and then dediretso na sa Rotterdam sa Netherlands, papunta sa The Hague. Pero may chance bang makabalik at maghahain daw si Attorney Salvador Panelo mamaya ng petisyon for writ of habeas corpus sa Korte Suprema, Attorney? Yung issue na yung korte natin na magpapabalik sa kanila, alam mo, ang korte natin ay meron lamang kapangyarihan within its coercive jurisdiction. Yan tinatawag natin sa batas, coercive jurisdiction of the court.
Now, kung nandun na sa abroad, it is already outside the coercive jurisdiction of the court. Meaning to say, sino ngayon ang uutusan nila na magbalik? Hindi naman nila pwedeng, wala outside of their coercive jurisdiction na yung si Pangulong Duterte, no? Si dating Pangulong Duterte. Hindi rin naman nila pwedeng utusan yung foreign entity, no? Bilang wala outside din yan sa kanilang coercive jurisdiction. So, kahit ano pang i-file nila former Presidential Legal Counsel Salvatore Panelo dito sa local court, I think, as they would know, the proper relief that they should seek should be with the International Criminal Court and not with the domestic court. Kasi hindi naman yung mga gusto naman lang pigilan are already outside of the coercive jurisdiction of our local court. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Dino De Leon. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.